How's your trip, son, Charmel? If my dad asked me and Charmel. We were here at the dining area and eating dinner. Hapon na nang makarating kami rito sa Istanbul. Hinayaan muna kami ni na daddy at mommy na magpahinga sa kwarto na nakalaan sa amin ni Charmel. Saka lang kami pinatawag ng hapunan na para kumain. Fine, Dad. I answered. It's very fine, Grand. Daddy, Charmelaine, kaagad na putol ni Daddy sa iba pang sasabihin ni Charmel. Ngayon na lang namin siya nakaharap dahil si Mommy ang sumalubong sa amin. Kanina. Si Daddy kasi ay nasa study room nito at may trabahong tinatapos. Ngayong dinner na lang kami nagkaharap dahil free na ang oras niya. You can call me Dad, not Grandpa, for God's sake, Divay, Dad exclaimed while holding his head like it's hurting badly because of what Charmel said. I'm sorry, Dad, tarantang-ani naman ni Charmel sabay tingin sa akin na tila humihingi ng saklolo. Natawa lang ako ng mahina habang si Mommy naman ay mabining tumatawa rin. It's okay, dear. From now on, you will call me Daddy. Put that in your mind always, okay? Ngumiti ng matamis si Daddy kay Charmel. Si Charmel naman ay nahihiyang humiti pabalik sa daddy ko. Ay yes, Daddy. Ani ni Charmel na mukhang nakahinga ng maluwag. You are father. Likes her, ito naman ang sinabi ko sa kanya kanina, kaya panatag ako na ihaharap siya sa ama ko. Mabait ang daddy ko, in fact boto siya kay Charmel. Pero minsan pinapayuhan niya akong humanap ng ibang mamahalin, baka mabaling sa iba ang pagtingin. Baka. Kasi inatcha-challenge lang daw ako kay Charmel kasi nga forbidden love affairs. Pinanindigan ko ang gusto ko dahil mahal ko siya at wala akong balak tumingin sa iba. Walang kaso sa kanila ang relasyon na gusto ko dahil karapatan ko naman daw. Pumili ng daan na tatahakin ko. They are supportive parents dahil siguro galing din sa maling relasyon ang relasyon nila noon. Hindi sa kinukonsinti nila ang ginagawa ko. They just want me to be happy. Sabi nga ni Mommy kung si Charmel ang babaeng pupuno ng kaligayahan. Go, basta wala akong tinatapakan na tao. Pero may natakpan ako at iyon ay si Gabriel at Carmela. They are dead because of me. Ito ang kinakatakot ko sa ngayon, pinapanalangin ko na lang na sana mapatawad ako ni Charmel at maintindihan niya kung bakit ko iyon nagawa sa pinsan ko at ina niya. This is your son's fault, honey. He fell in love with his niece, natatawang. Singit naman ni Mommy. Mommy, angal ko dahil baka mahiya si Charmel. Don't mind your mom, son. We will gladly support your relationship. But we're still hoping that you and Charmel are not related to each other. Ito rin ang pinapanalangin ko. Pwera na lang kung hindi mo talaga anak si Vincent, tumatawang sabi ni Mommy kay Daddy. Sinadya niyang Tagalugin ang sinasabi niya para hindi maintindihan ng ama ko. Magagalit ito kay Mommy kapag nalaman nito ang sinasabi niya. Kung pagiging possessive lang naman ang pag-uusapan, nagmana ako sa ama ko. Dahil kahit buhay pa ang asawa nito ay bantay sarado pa rin ito sa Mommy ko para walang makalapit na ibang lalaki. Diba, Vincent? Natawa lang ako sa sinabi ng ina ko. Paanong mangyayari? Iyon. Carbon copy ko kaya ang daddy ko. Si daddy naman ay kumunot ang noo sa Jeff na intindihang sinabi ng ina ko. English, honey. Banain ono sa son. Binebenta mo na naman ako. Nyan. Natawa ako ng malakas sa sinabi ni daddy. Si Mommy naman ay umisi lang sa aking ama. I just tell them to rest early. They look very tired, ani Mommy na. Tinawanan ko lang ulit. Puro talaga siya kalokohan sa harap ng daddy ko. Parang hindi prinsipe si daddy kong ituring niya. Si Charmel na nasa tabi ko ay tahimik na kumakain ng desserts. Magkasalikop ang mga palad namin at pinipisil ko ito upang marelax siya. Oh, I see. You can go, son, Charmel. You can rest anytime. Nga, anak. Pahinga na kayo ulit ni Charmel dahil mukha kayong tinakasan. Nang lakas na dalawa.
Kilala kita, Vincent. May ginawa kang kalokohan sa eroplano. Habang papunta kayo rito. Ano? Pailalim akong tiningnan ni Mommy. Si Charmel na katabi ko ay nanigas. Mukhang amoy na amoy talaga ako ng ina. Grabe ka naman, Mommy. Good boy po ako, I said laughing. Si Daddy ay nakamasid lang sa amin at pilit inuunawa ang usapan naming mag-ina. Alam ko, pero pagdating kay Charmel, hindi. Pinagnanasaan mo na siya 16. Palang siya noon, pambubuko ni Mommy. Mommy, huwag mo naman akong ibuko sa harap niya, ani ko na natatawa. Pulang-pula na ang mukha ni Charmel habang nanlalaki ang mga mata. She already knows it, nasabi ko na ito sa kanya noon. Ulo, huwag ka nang magmaang-maangan pa riyan. Kaugali mo ang ama mo kaya hindi ka makakapagsinungaling sa akin. English, honey. I can't understand what you're talking about. Are you trying to sell me or what? Reklamo naman ng daddy ko. No, honey. I'm just reminding your son not to be naughty to Charmel. Really? Is there anything wrong with that? They're having a baby and it's normal for them to have paglalaro ng apoy always. Napahagalpak akong tawa. Si Mommy naman ay napahawak sa kanyang sentido. Habang napapailing. Kinabig ko naman ang katabi kong Charmel at hinalikan siya sa kanyang ulo. Isa pa tong ama mo na sobrang konsentidor. Konsentidor na nga akong ina, pati ama mo konsentidor. Sana lang talaga mahanapan natin ang butas ang pagkatao ni Charmel. Dahil kung sa akin lang gusto ko kayong magkatuluyan. Pero karma kasi. Ang kalaban ninyo. Ang anak ninyo ang magsasuffer ng kasalanan ninyo, dit. Nalungkot ako bigla sa sinabi ni Mommy. I'm hoping na normal maisilang ang panganay namin ni Charmel dahil magkadugo talaga kami. Nagpaimbestiga na ako ng ilang ulit, Mom. Same results, paulit-ulit lang. Nawawalan na ako ng pag-asa, we are blood related. Natatakot ako para sa anak naming isisilang, malungkot kong sabi. Yumakap naman sa akin si Charmel habang malungkot din na nakatingin kay Mommy. We will pray hard, anak. Malay mo biglang maghimala, di ba? Paano? Napaka-imposible. Naging maganda ang pakikitungo sa akin ng family ni Uncle Vince at sobrang warm ang pag-welcome nila sa amin. Nawala ang kaba ko na baka hindi ako magustuhan ng daddy ni Uncle Vince o ng iba pang kamag-anak nila. Gaya nga ng sabi niya, mabait ang daddy niya at tanggap nila kung anong relasyon meron kami. Sayang, hindi ko nakilala sa personal ang kapatid niya sa ama dahil nasa world tour ang dalawang ate niyang prinsesa. Nakita ko lang ang mga itsura nila sa mga dambuhalang painting na nakadikit sa napakalawak na receiving area ng kanilang palasyo. Magaganda ang dalawa niyang ate at hindi nalalayo ang itsura ni Uncle Vince. Sa mga ito, nakakapanliit na madikit sa kanila, they have royal bloods. Samantalang, ako ay isa lang ordinaryong babae na labis na kinababaliwan niya. Nakilala ko rin kanina ang hari at reyna na at yola ni Uncle Vince. Nakausap ko lang sila saglit dahil umalis rin ang mga ito upang magtungo sa lungsod. Pangar. Tanggap din ako ng lolo at lola niya kung gaano nila kalugod tinanggap si Lola Vicenta sa pamilya nila. Ganoon din kainit ang pagtanggap nila sa akin. Nagbigay pa sila ng mamahaling damit, sapatos at alahas sa akin na ayon kay Uncle Vince ay galing sa shop na pag-aari ng kanilang angkan. Marami pa akong nakilala sa angkan nila na kamag-anak niya, ngunit hindi ko na tinandaan ang pangalan sa klamin nila. Akala ko matapobre ang pamilya ni Uncle Vince sa side ng kanyang ama dahil may royal blood sila. Pero mali ako dahil mabubuti silang tao. Patunay na tinanggap nila si Uncle Vince kahit anak ito sa labas. Ayos ka lang ba, baby girl? Masuyong tanong sa akin ni Uncle Vince habang nakayakap siya sa baywang ko. Naman, hindi ka na ba natatakot sa kabayo? Zinnes, hindi na, nakaangkas kasi kami sa kabayo ni Uncle Vince. Nasa likuran ko siya at nakayakap siya sa baywang ko habang hawak niya ang tali ng kabayo.
Pangatlong araw na namin ito sa Istanbul. Bukas na ang uwi namin pabalik ng Pilipinas. Dahil sa daming ang tambak na trabaho na babalikan niya roon. Nilibot na namin halos ang lahat ng magandang lugar dito sa kanilang palasyo. Pero sabi niya meron pang isa na hindi namin napupuntahan. Hinuli niya ito dahil ito ang pinakapaborito niya sa lahat. Kumapit ka lang sa akin, baby girl. Bibilisan ko ang pagpapatakbo sa kabayo. Para marating natin kaagad ang sinasabi ko sa iyong lugar. Naalarma naman ako sa sinabi niya. I'm pregnant and I think he almost forgot about it si pero, uncle. Baka makunan ako, paalala ko sa kanya. Oh sorry, baby. I almost forgot. Hinalikan ako sa ulunan ni Uncle Vince at 2 beses na napamura. I'm sorry. Dahan-dahan na lang tayo, tutal malapit lang naman iyon dito. Tatawid lang tayo roon at pagkatapos na roon na tayo. Itinuro niya. Ang isang gubat na tingin ko ay hindi naman ganoon kalawak. Sa pwesto kasi namin ay makikita sa likuran nito ang luntiang itsura ng mga bundok. Okay, wag mo lang talagang bibilisan. Napahawak ako sa tiyan kong impis. At hinaplos ito. Ganoon din ang ginawa ni Uncle Vince bago niya pinalo ang kabayo at marahan itong tumakbo paalis. Pangar. Kumaway pa sa amin ang ilang Royal Guards at trabahante nila sa amin bago kami makalayo sa palasyo. Wow, manghang bulalas ko nang makarating kami sa sinasabi niyang lugar na paborito niya. Do you like it, baby girl? Nangingiting tanong ni Uncle Vince sa akin. Nakayakap pa rin siya sa akin habang nakaangkas pa rin kami sa kabayo. Sobra. Ang ganda naman dito. Parang ang sarap tumira dito. Napaka-calm ng paligid. Wala kang maririnig kundi huni ng mga ibon at kulisap. Sa di kalayuan ay isang falls na tinatagasan ng malinis na tubig. Napakaluntian ng paligid, sagana sa prutas ang mga puno at nakita kong napakaraming tanim na iba't ibang gulay at bulaklak sa di kalayuan. This is Dewey favorite place. Kung gusto mo, sasabihin ko kay Daddy narito na tayo magpatayo ng bahay natin. Dito na tayo tumira para wala nang sagabal sa relasyon nating dalawa. Humigpit ang yakap niya sa akin at idiniin sa kanyang dibdib. Sumandal naman ako sa likuran niya at nakangiting minamasdan ang paligid. This is almost paradise. Tama siya. Ang sarap lang tumira rito na kasama siya. Malayo sa mga mapanghusgang kamag-anak namin. Now I know kung bakit dito mas pinili manirahan ni Lola Vicenta. Less stress. At malayo sa intriga. Kahit naman kasi pinakasalan na ito ng daddy ni Uncle Vince. Mananatili pa rin sa utak ng tao na minsan ay naging kabit siya at nanira ng relasyon. Ikaw kung saan ka, doon na rin ako. Ikaw ang susundin ko, Uncle. Sa kanya ko ipagkakatiwala ang lahat ng desisyon. Gusto ko lang na huwag na siyang kontrahin. Kapag kumontra ako, mapapahaba pa ang usapan. Sa huli, siya pa rin naman ang masusunod. Vince, pwedeng Vince na lang ang itawag mo sa akin. Naiirita na ako sa kaka. Uncle mo. Pakiramdam ko sobrang layo ng agwat ng edad natin, hiling niya. Mabini akong napahagiki. Malayo naman talaga, lalo na ang agwat natin sa buhay. Hindi, baby girl. Huwag mong isipin yan. Hindi ko naman tatanggapin ang corona dahil pinagkatiwala ko na kina daddy at sa mga ate ko ang posisyon ko. Isa rin akong ordinaryong tao, kaya huwag mo nang isipin na malayo ang agwat ng pamumuhay natin, di. Pero sayang naman ang posisyon nila sa pamilya nila. Marami ang naghahangad na masungkit ito ngunit sa kanya baliwala lang ito. Hindi ko pinangarap na maupo sa posisyon ni daddy. Ikaw ang pinangarap ko noon pa man. Nakadama ako ng hindi maipaliwanag na saya at kilig sa sinabi niya. Sinong lalaki ang ipagpapalit ang posisyon niya para sa babaeng pinakamamahal niya? The Uncle Vince lang ito at sobra-sobra akong nagagalak. Pakiramdam ko, mahal ko na talaga siya. Ayoko ng pagdudahan ang pagmamahal niya sa akin. Dahil nakita ko kung hanggang saan ang kaya niyang ibigay at kaya
niyang gawin para sa akin. Salamat, Vince, medyo nautal pa ako na bigkasin ang pangalan niya. Masasanay ba ako na tawagin siya ng ganito? Nice, isa like it please, say it again, baby. Say my name. Vince. Isa pa, please. Vince. Ace he. Nakakalibog naman. Ah. Tis. Kinurot ko siya sa kanyang braso dahil puro kalokohan na naman ang nasa isip niya. Natawa lang siya habang hinahaplos ang balat na nakurot. Come on, punta tayo sa may falls. You will surely like the view there. Nauna nang bumaba ng kabayo si Uncle Vince. Nakatingala naman siya sa akin habang kalahad ang mga kamay. Sige, puntahan na natin, excited kong sabi. Hindi pa ako nakakakita ng falls, ngayon pa lang. At salamat kay Uncle Vince. Dahil natupad ang isa sa mga gusto kong puntahan someday. Inalalayan niya ako pababa ng kabayo. Pagkatapos niya itong maitali sa may lilim ng puno ay saka namin tinahak ang daan patungo sa falls. Nakanganga lang ako habang minamasdan ang malinaw na tubig sa ilalim ng falls. Tama lang ang lalim dahil kita ang lupa at mga bato sa ilalim nito. Habang namamangha ako sa paligid ay nakita kong naglatag si Uncle Vince ng tela sa may lilim ng puno. Inilatag niya roon ang dala niyang mga pagkain at inumin. Tamang-tama ang klima para magpiknik kami rito. Kasya naman ang dala naming pagkain hanggang manatili pa kami ng hapon dito. Gusto mo bang maligo, Charmel? Pwede ba? Wala bang makakakita rito sa private property ito at alam nilang pinagbabawal ko na may magawi sa lugar na ito. This is Jimmy's paradise and no one will allow to go here lalo na kapag walang permiso ko. Yabang nangingiting sabi. Napangisi lang ang loko at walang pasubaling naghubad ng kanyang damit. Ay! Ano ka ba naman, Uncle Vince? Vince nga ang kulit. Bakit ka ba naghubad? Huwag mong sabihin na balak mong makipagtaliksa. Akin dito, ani ko sabay talikod. Maliligo tayo kaya maghubad ako, tits. Napahiya ako sa aking narinig. Nga pala. Tinatanong nga pala niya ako. Kanina kung gusto ko maligo. Akala ko kasi may balak ka na naman makaisa, nahihiyang humarap ako sa kanya. Nakaboker na lang siya at inaayos ang damit niya na nahubad na niya. At dahil binigyan mo ako ng ideya, sige. Paglalaro ng apoy on the falls. Pwede rin. Come on, baby girl. Umpisahan na natin para maging triplets yang anak natin paglabas. Tis? Magtigil ka nga, Vincent Stefan. Villaforte awesome and Aba. Tinawag mo pa talaga ako sa buo kong pangalan, Charmeline Ann Garcia. Villaforte Osman. Napanganga ako sa sinabi ni Uncle Vince. Osman, Charmeline Osman, ang sarap naman pakinggan sa pangalan ko. Habang binabaybay namin ni Charmel ang daan papunta sa falls, nag-iisip na ako kung anong magandang posisyon ang pwede naming gawin doon. Kasalanan niya to. Kung bakit naglilikot na naman ang naughty imaginations ko. Di ko naman sana siya pagnanasaan ng ganito rito kung hindi niya lang sinabi na baka may balak akong makipagtalik sa kanya rito. But come to think of it, gusto ko ngang mag-iwan ng memories namin dito. Balak ko na lahat ng pupuntahan naming lugar ni Charmel ay mamarkahan ko ito ng mga wild and hot lovemaking namin. Wala lang, gusto ko lang naman may sasariwain kami. Naalaala kapag tumanda na kami. Hawak ko siya sa kanyang kamay habang inaalalayan ko siya na makababa sa mga bato. Maingat na maingat ako sa pag-alalay sa kanya dahil baka madulas siya at mapahamak pa silang dalawa ng aking anak. I gulped when I saw what she is wearing. Para akong maubusan ng hininga sa pagkakatitig ko sa kanya. She is wearing her pair of red undies na labis na nagpapatakam sa akin. Para akong asong ulol na nakatingin sa kanya habang nakalabas ang dila at naglalaway. She is very paglalaro ng apoy and hot. Dahil sa kakaromansa ko sa kanya, iyong dibdib niya ay dumoble sa size at bumilog.
Umaalog pa ito habang naglalakad siya kaya hindi ko mapigilang tigasan. Tapos ang makinis niyang puso na flat pa at hindi pa visible ang baby bump ng anak namin ay nakakahalina. Napakagatlabi ako nang bumaba pa ang aking paningin sa hiyas niyang natatakpan lang ng maliit at manipis na saplot. God damn it. She is wearing a skimpy bikini. Bakit ang matambok niyang hiyas na hindi kayang itago ng maliit na saplot na suot niya? Tama lang naman ang suot niya, hindi ito masagwa o bastusin. Sa kaayos na to dahil kaming dalawa lang naman ang narito. Ako lang ang magpapakasawa sa kakatingin sa kanyang katawan kaya confident ako na walang ibang makakakita ng kanyang kagandahan. Baka naman matunaw na ako niyan, Vince, nahihiyang sabi ni Charmel. Nang mapansin siguro niya ang mga titig ko sa kanya. Titig na manyak at para siyang hinuhubaran. I'm trying to undress you using TVIS, baby girl. But sadly, hindi ako si Superman para mahubaran ka gamit ang aking paningin. Wika ko sabay tawa. Pervert, bintang naman niya sa akin sabay ira. Nang hahaba ang nguso niya. Natawa naman ako at inaya na siya na lumusong sa tubig. Narito na kami sa gilid ng falls. Panay ang kuha niya ng larawan sa falls. Nag-take rin charm ng selfie namin. Iba-ibang kuha at mas marami ang kuha namin na. Nakahalik ako sa kanyang pisngi habang masaya siyang nakangiti. I'm so happy to see her happy. Mukhang napapanatag na ang loob niya sa relasyong mayroon kami. Tanggap na kaya niya na inilaan siya sa akin upang kami ang magmahalan? Despite the fact that we are truly blood-related. Doon tayo, baby girl. May ipapakita ako sa iyo roon na labis na magugustuhan mo. Turo ko sa likod ng falls na may makikitang malaking siwang. Sa likod ng rumaragasang tubig ng falls ay isang magandang cave na lagi kong pinupuntahan noong bata pa ako. Rito ako madalas magtago at magmukmok. Noon kapag napapagalitan ako ni Daddy. Ako kasi ang pinakanaokti sa aming magkakapatid noong mga bata pa kami. Sa bagay, nag-iisang lalaki ako kaya ako talaga ang pinakapasaway. Hindi ba nakakatakot pumunta riyan, Vince? Parang ang dilim at nai-imagine ko na maraming paniki ang nakasabit at nakatingin sa atin, anya naman na. Kababakasan ng takot ang kanyang mukha. Ninisihan ko lang siya at saka mayabang na nagsalita. Matatakot ka pa ba? Kung isang prinsipe ang kasama mo, baby girl, kayang-kaya kitang ipagtanggol kahit kanino at kahit ano pa man yan. Mas natatakot ako sa iyo, Vince. Mukhang may binabalak ka na namang kahalayan dyan sa isip mo, anya sabay irap. Natawa ako ng malakas. Nag-etso pa ito sa buong paligid. It's not din my fault, baby girl. Ikaw ang nagpaalala sa akin ng kahalayan ko na. Saglit ko nang ang nakalimutan pero pinaalala mo naman. Ang sabihin mo, may binabalak ka naman talaga pero sa akin mo lang. Binibintang ang sisi. Na, pero willing ka naman na. Makipagtalik di ba? Ayaw mo bang mag-explore tayo rito? Tahimik at mala. Paraiso ang paligid. Hay naku. Ang hilig mo talaga, uncle. Yes. Uncle ka. Rian? Gahasin kita rito gusto. Sus! Leon naman talaga balak mo. Nauna nang naglakad si Charmel papasok ng perlas ng silangan. Kaagad naman akong humabol. Para alalayan siya. Hindi naman gaanong mabato sa loob at hindi naman ganoon. Kadulas ang tatapakan. Pero syempre, I want her to be careful. Mamaya ma-out of balance siya at mapaano pa sila ng anak namin. Oh wow! Ang ganda naman rito, namamanghang bulalas niya. Napangiti naman ako sa tabi niya habang gumagala ang paningin niya sa loob ng perlas ng silangan. Hindi madilim sa loob ng perlas ng silangan dahil may siwang ito sa itaas kaya malayang. Nakakapasok ang liwanag ng sikat ng araw dito. Isa pang kinaganda ng perlas ng silangan ay ang stalagmates at stalactites na nasa loob nito na nagbigay ng kaaya-ayang view sa perlas ng silangan. Kumikinang ang mga ito kapag nasisikatan ng araw kaya nagmumukhang umiilaw. Ang mga ito kung titingnan.
Ang isa pang view na gustong-gusto ko. Rito sa loob ng perlas ng silangan. May isang parte rito sa perlas ng silangan na parang upuan na. Sinadya ang hugis para upuan habang nakikipagtalik. Mukha itong old version ng love paglalaro ng apoy chair na mismong kalikasan ang lumilok. Wala pa man kami roon sa parting iyon ay sobra na akong i-excite. Paglalaro ng apoy on the cave, paglalaro ng apoy on the falls. Anak ng tipaklong. Hindi na ako makapaghintay na. Maranasan ang makipag-love making kay Charmel dito. Mukhang kami ni Charmel ang makaka-virgin sa lugar na to. Naligo muna kami ni Charmel sa tubig na narito sa loob ng perlas ng silangan. Hinayaan ko. Siya na i-enjoy ang lamig ng tubig habang lumalangway siya rito. Ako naman ay kontento lang na nakamasid sa kanya habang nakaupo sa mga batuhan. Habang pilit kong pinapaintindi sa isipan ko na hindi ko dapat pag-isipan. Nang masama ang tubig. Tangina mo, Vincent. Ayan ka na naman sa sobrang pagiging possessive mo na hindi makatarungan. Pati tubig sa cave pinag-isipan mo ng masama. Nagpa siya akong lapitan si Charmel nang hindi na ako makatiis. Nakapikit siya habang dinadama ang kapayapaan ng paligid. Ako naman ay malagkit na nakatitig sa kanya habang mabagal akong lumalapit. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ang romansang kanina ko pa napagplanuhan. Bahala na, I just want to make love with her here. Vince. Anas niya bago ko sakupin ang labi niyang nakaawang. Can't control myself now. I need to release the heat. Dinala ko si Charmel sa may gilid ng batuhan habang hindi napuputol ang aming halikan. Didn't know that she would respond very hot to me. Kanina kasi halata ko na. Naiinis na siya sa pagiging agresibo at mahilig ko sa paglalaro ng apoy. Well, it's not all about paglalaro ng apoy. Ang tamang salita na dapat gamitin dito ay love making. Dahil hindi lang libog ang nadarama ko para sa kanya kapag ginagawa namin ito. Initsa ko sa malapit ang suot na pang-itaas ni Charmel. Taas noo siyang tumingin sa mukha ko habang nakahantad sa aking paningin ang malulusog at mabibilog niyang dibdib. Those pinkish at sun top of her two beautiful mountains are so good in ayes. Ang sarap lang lapirutin sa aking daliri, dilaan at syempre sipsipin ng ilang ulit na gaya. Sa isang sanggol. Sana babae ang panganay namin ni Charmel. I will allow her to suck the favorite part of her mother. 1 month. Lang siya magdedede dahil ako na ang susunod na mga buwan. Siguro naman pwede nang makipag-love making si Charmel sa akin pagkalipas ng 1 buwan. Anak ng tipaklong you, Vince. I cursed myself because of what I'm thinking of. Hindi pa. Nga nakakapanganak si Charmel, ito na kaagad ang tumatakbo sa aking isipan. Hindi ka naman obvious na masyadong mahilig, Vince. Para kang maubusan ng paglalaro ng apoy. Kung makapag-isip kang ganito, kastigo ng utak ko. Isa pang mura ang pinakawalan ko sa isip ko bago ko sinubsob ang mukha ko sa isa niyang dibdib at dinede ang ihis niyang naninigas na. Ang sarap, Vince, hibang naanas ni Charmel habang nakaliyad ang kanyang katawan. Nakatingala siya sa taas ng perlas ng silangan habang nakanganga ang kanyang bibig. I licked and sucked her DFS, paulit-ulit at syempre minamasahe ko ito at nilalamas na labis na nagpapahiyaw sa kanya. Oh, Vince. More she screamed. Paglalaro ng apoy. Sinabunutan pa niya ako sa aking buhok at sinubsob masyado ang aking mukha sa kanyang dibdib. Hindi na ako makahinga ng maayos sa ginawa niya, ngunit hinayaan ko lang siya. Sa gusto niya hanggang sa magsawa na ako roon at tinigil ang aking ginagawa. Basang-basa na ng away at punong-puno ng kiss mark ang dibdib niya nang tigilan ko. Ito. Maging ang ihis niyang tayong-tayo ay namumula na at mukhang pinahirapan ko ng matindi dahil sa walang sawa kong pagsuso kahit wala naman itong gatas. Binuhat ko si Charmel paalis sa tubig. Dinala ko siya sa batong nakahulma na parang love seat paglalaro ng apoy na nakikita ko madalas sa news feeds ko. This is the favorite spot here. Nasa gitna kasi ito ng cave at parang isang
Trono ng hari na nakasentro rito sa gitna ng cave. Tapos tutok pa rito ang liwanag. Na nagmumula sa cave kaya kitang-kita ang gagawin ko mamaya kay Charmel. Ganito ang hugis ng upuan na iyon at hindi ko mapigilang ma-excite. Akala ko normal lang upuan na ganoon, saka ko lang na-realized ang totoong gamit nito nang sabihin. Sa akin ni Devin ang tunay nitong gamit. Bumili kasi siya ng ganito para sa paglalaro ng apoy. Posisyon na naiisip niyang gagawin niya kay Farah. Nag-order na rin ako noong nakaraan bago pa kami lumipad ni Charmel papunta rito sa Turkey. Malamang nasa kwarto na namin iyon at hindi na ako makapaghintay na magamit ito para sa wild paglalaro ng apoy position na gusto kong gawin kay Charmel. You look like a goddess, baby girl. Is paglalaro ng apoy goddess here in the cave, I said and then chuckled after. Fit ang pagkakaupo niya sa batong pinaglagyan ko sa kanya. Nakasandal ang likod niya rito habang ang pang-upo naman niya ay medyo nakaangat. Tapos ang paa niya ay nakabuka paharap sa akin. Perfect. Sigaw ko sa aking isip habang takam na nakatingin sa kanyang hiyas. Na nakabuka ka. She is still wearing her bikini at sagabal ito sa magandang view na pinapanood ko. Magtigil ka nga sa mga pinagsasabi mo, In. Elvins. Nakita ko siyang napasimangot at tinakpan kaagad ang dibdib niyang hubad. Sa aking paningin. No. Don't do that, baby girl. Parang hindi ko naman yan. Dinede at nilamas kanina, tudyo ko sa kanya sabay lapit sa pwesto niya. Ang manyak talaga. Umikot lang ang paningin niya at inalis ang mga braso. Nakatakip sa favorite decal ko. Ako naman ay humalakhak lang at pumwesto na sa pagitan ng hita niya at hinila. Pababa ang suot niyang pulang bikini. Mas favorite ko itong nasa baba. Katas palang solve na ako. Napairap siya sa akin nang walang pakialam na tinapon ko sa batuhan ang kanyang bikining nahubad. Sabay walang pakialam na hinayaan niya akong titigan ang pintuan ng kanyang langit. Beautiful! I exclaimed. Lumuhod ako sa paanan niya at sinampay sa magkabilaan kong balikat ang dalawa. Niyang hita. Binuka ko ito ng maigi at sinilip ang siwang ng langit na nasa pagitan ng kanyang hita. Anak ng tipaklong. I'm so horny right now. Maging si Charmel ay kitang-kita ang libog sa kanyang mukha. Mapungay ang kanyang mga mata habang nakaawang ang bibig na nakaabang sa susunod kong gagawin. Ready ka na ba na makain ko itong tahong mo, baby girl? Tumango lang siya. Hinaplos ko ang katambukan ng kanya at hinawi ang manipis na buhok na tumatakip sa pinkish niyang pasas. Pinaglandas ko ang daliri. Kuroon at gumawa ng circular motion habang hindi ko pinuputol ang aming titigan. Ah, she moaned. Tiningnan niya ang ginagawa ko sa kanyang ii at hingal. Nahingal na napapaungol. Uncle Vince didn't mind what she said. Mukhang mas nakakalibog pakinggan ang pangalan ko sa kanya kapag binibigkas niya ito na may uncle. Tutuwid ko na lang siya mamaya. Kapag tapos na kami sa lovemaking namin. Dinilaan ko ang hiwa niya at sinipsip ang pink niyang pasas ng magsawa. Na ako sa paglalaro rito. Paulit-ulit ko itong ginawa habang tumitirik na sa sarap. Ang kanyang mga mata. Ang sarap, If I inserted 2 fingers nang maumay na ako sa kakasipsip at kakadila ng kanyang hiyas. Inangat ko ang ulo ko habang tinitingnan ang pagpifinger ko sa kanya. Umaangat ang puweta ni Charnel habang pabilis ng pabilis ang ginagawa ko. Hinahabol niya ang bawat paghugot ko sa daliri ko na tila ayaw niyang mahiwalay ito. Sa kanyang pagkababa. Oh! Isang malakas na ungol ang pinakawalan niya kasabay ng pagbulwak ng kanyang katas. Hinugot ko ang daliri ko at dinilaan ito sa harapan niya habang nakatitig siya sa akin. Pagkatapos ay sinubo ko ang daliri ko at sinimot ang katas. Nakumalat dito. Ako na muna ang magpapaligaya sa kanya. Sa kanya ako ay blowjob. Mas gusto ko na ako ang magpapaligaya sa kanya muna. Come on, baby girl. Ako ang hihigarian at ikaw naman ang papatong sa akin.
Masakit ang bato sa likod at gusto ko na maging comfortable ka habang nagla-love. Making tayo. Sige, Vince. Tumalima naman kaagad siya. Umalis siya sa bato habang nakaalalay ako sa pagtayo niya. Nang makaalis na siya roon ay hinayaan ko siya na panoorin ako na humihiga sa dati niyang pwesto. Hinubad ko ang boxer ko nang makahiga ako. Kaagad na sumaludo kay Charmel ang ari ko na kanya pa talagang pinakatitigan. Napalunok pa siya ng laway habang singpula ng kamatis ang kanyang pisngi. Ang laki, di ba? Sa iyo lang iyan, baby girl. Talaga ba, Vince? Hindi ka ba magsasawa sa akin? Nope. Ako? Magsasawa? Never. I saw her smile. Yung ngiti na kinikilig na nahihiya. Pati tuloy ako kinilig. Sa sinabi ko, yes, hindi ko pagsasawaan si Charmel. I will never look at anyone. Charmel will always be the love of Ezra alive. Siya lang ang nagmamay-ari sa puso ko, sa katawan ko at syempre sa pagmamahal ko. Halika na, pumatong ka na sa akin. Helicopter style ang gagawin nating position today. I will let you die and reach the heaven using my body. Wala akong narinig na salita sa kanya. Nag-instruct lang ako sa kanya kung paano ang gagawin niya sa ibabaw ko na pareho kaming masasarapan. Siya ang nag-enter ng big body ko sa perlas ng silangan niya. Napangiwi pa siya ng bumaon. Ang alaga ko sa butas niya. Basang-basa naman siya roon pero makipot lang talaga. Iyong kanya kung kaya nasasaktan pa rin siya kahit ilang beses na namin itong nagawa. Ungol ko nang magsimula ng gumalaw sa ibabaw ko si Charmel. Dahan-dahan lang sa una pero naging mabilis na nang masanay na ang kanyang katawan. Sinusuportahan ko ang baywang niya habang hugot baon ang ginagawa ng kanyang hiyas sa aking pagkalalak. Minsan naman ay nilalamas ko ang dede niya at minsan ay gigil na dinidiin ko ang kanya sa akin. This is heaven, baby girl. Ride me like a horse. Imagine that you're on a horse race and your goal is to win the game, ani ko sa kanya habang sabay naming dinadama ang sarap ng aming pagtatalik. Vince, I will satisfy you, don't you worry. Makakarating tayo sa finish. Line na may ngiti sa labi habang tumirik ang mata. Ace, hey. That's it, come on, baby. Ang sarap mo. Umindayog ng umindayog sa ibabaw ko si Charmel. Malapit na naming marating. Ang rurok ng kaluwalhatian nang may maisip na naman akong ibang posisyon. Ano na naman ba yan? Nabibitin niyang reklamo habang sa mukha niya naroroon ang pagkasabik. Doon tayo sa falls, baby. I want to anak ng tipaklong you there while the water is falling on us, na-excite na sabi ko. Sige, pero hinay-hinay lang sa pagbayo. Alam mo namang buntis ako, paalala niya habang binabaybay namin ang daan. Palabas ng perlas ng silangan. Of course, baby. I know what I'm doing. Nagtanong na ako sa serogi ni Nadsay at Devin, kaya huwag kang mag-alala. You and our baby are very safe. Just trust me on this, I love you. Okay, sabi mo yan, ha? Of course, hahayaan ko ba kayong mapahamak ng anak ko? Binuhat ko siya palabas ng perlas ng silangan. Walang pakialam na hubod to, hubad kami na. Lumabas mula rito. Para kaming si Adan at Eva noong SD pa sila nagkakasala. Kaagad na pumwesto kami sa falls kung saan dahan-dahan na bumabagsak ang tubig mula sa itaas nito. Pumwesto kami malapit sa mababaw na parte at pagkatapos ay inutusan ko si Charmel na tumalikod at humawak sa mga batong nakausli. Nilawayan muna ang kanya bago ako mabilis na pumasok sa kanya mula sa likuran. Bale naka-floating ang katawan ni Charmel. Nakabuka ka at nakapwesto ako sa kanyang likuran. Nakahawak ako sa kanyang baywang saka ako mabilis na naglabas. Pasok. Vince, dahan-dahan naman please. Pakiusap niya ng muntik na siyang
Makabitaw sa paghawak sa mga bato dahil sa mabilis na pagbayo. Sorry, baby ko. Sorry, ani ko sabay marahang bitaw sa mga hita niya. Hinayaan ko siyang ilubog niya ang kalahati ng kanyang katawan habang magkahugpong. Ang aming mga katawan. Oh, Yise. Gigil na mura ko nang magsimula na akong kumilos. Malapit na. Akong sumabog at alam kong ganoon din si Charmel. Walang humpay ang daing at ungol niya habang mabilis akong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Yakap ko siya ng mahigpit habang nakahalik ako sa kanyang balikat. Means, malapit na ako. Bilis pa. I granted her wish and moved. Faster and faster until we both reached our climax. Nang hihinang binitiwan ko siya. Humiga ako sa batuhan habang nilalabasan pa. Nang katas ang nakatindig ko pa ring sandata. Hinayaan ko ring bagsakan ng tubig sa falls ang mukha ko habang habol ang aking paghinga at may ngiti sa labi. Damit! Ang sarap, ang saya ng araw na to, iniisip ko na tuloy kung saan pa kami. Magkakaroon ng paglalaro ng apoy kapades after Clito sa cave at falls. May sa gubat, sa bundok, sa bukid, o kaya naman ay sa may kwadra ng kabayo. Yesan, pag-iisipan ko. I love you, baby girl. I love you so much, bulong ko kay Charmel nang. Dumikit siya sa akin at nahiga. Walang pakialam na nakabuyang-yang ang katawan namin. Habang nakatingala kami sa taas. Salamat, Vince. Sana hindi magbago ang pagmamahal mo sa akin. Never, baby. Never. Mag-isa akong humihigop ng mainit na tsokolate rito sa may garden sa likod ng palasyo nila Uncle Vince. Nakasandal ako sa upuan habang nakabalabal sa aking katawan ang makapal na blanket. Malamig ang klima rito sa kanila kapag ganitong umaga. Saka ang naman magiging normal ang klima kapag sumikat na ang haring araw. Kasama ko siya kaninang nag-aalmusal dito. Patapos na kaming kumain ngunit pinatawag siya ng mommy niya para raw makausap ito. Ayaw pa sana niya akong iwan dito ngunit sinabi ko na okay lang ako rito at hihintayin ang pagtaas ng araw upang makita ko ang view sa ibaba. And now the sun is shining bright. Tahimik akong nagmasid sa paligid habang humihigop pa rin sa aking tasa. Sa di kalayuan ay 5 maids na nagbabantay sa akin kung may kailangan. Ako. Sa kabilang gilid ay 4 naman na Royal Guard na tuwid na nakatayo habang walang emosyon na nakatutok sa akin ang atensyon. Naiilang na inalis ko sa kanila ang tingin. Hindi talaga ako masasanay kapag ganitong binabantayan ang bawat galaw ko. Kaya siguro ayaw manatili ni Uncle Vince nang matagal dito dahil parang wala kang kalayaan na gumalaw dahil sa dami ng nakabantay sa paligid. Inalis ko ang atensyon sa kanila. Lisipin ko na lang na mag-isa lang ako rito. Habang tinitingnan ang view. Tiningnan ko ang view sa ibaba at natuwa ako nang makita ang magandang view roon. Smoky Mountains na tinatakpan ng manipis na hamog. Ang lunti ang kaparangan sa ibaba at isang sapa na dinadaluyan ng malinis na tubig. Sa kabilang dako ay nakita ko ang maraming tupa at baka na nanginginain. Damot habang nakaupo sa damuhan ang nagpapastol sa kanila. Ang pagtilaok ng mga manok sa parang at mga kulisap at ibon na walang sawang. Humuhun at nagbibigay ng kakaibang tunog sa paligid na tila isang musika sa aking pandinig. Ang ganda talaga rito sa kanila. Napakapayapa at ang sarap lang tumira rito kasama siya. Wala na akong mahihiling pa kung ganito kapayapa at kaganda ang paligid na tinitirahan namin ni Uncle Vince. Mapapanatag ako kapag dito kami tumira dahil malayo ito sa realidad na hindi tanggap sa aming lugar ang relasyon na mayroon kami. Pero nahihiya pa rin akong tumira siya rito kasama siya. Our relationship is still wrong kahit tanggap halos lahat ng mga kamag-anak niya ang relasyon namin. Nahihiya ako dahil malaking kasalanan pa rin sa Diyos ang aming relasyon. Anong iniisip mo, baby girl? Kasama ba ako riyan, de? Isang mainit na yakap ang iginawad sa akin ni Uncle Vince. Napapikit ako at dinama ang pagmamahal na kalakip-yakap na yon. Mahal ko na siya. Alam ko. Mahal ko na talaga siya. Kung kailan ko to
Naramdaman? Ewan ko rin. Siguro matagal na, noon pa. Ayoko lang aminin ito sa aking sarili dahil alam kong hindi makakabuti sa akin ang mahalin ko siya. Pero wala na, nahumaling na ako sa kanya dahil desidido siya na maangkin ako. At manatili sa buhay niya. Sana lang talaga kami pa rin hanggang sa huli. Natatakot akong maiwang mag-isa. Kapag sinubok kaming tadhana, alam kong dadagsain kami ng maraming suliranin at mamalasin dahil hindi ito ang relasyon na magiging tama sa paningin ng kahit sino man. Vince! Alam mo, ready na ako di. Aamin na ako sa kanya. Naisip ko na umamin na. Bakit ko pa patatagalin kung doon din naman ang punta namin? Gusto ko siyang makitang masaya dahil ilang ulit na niyang pinadama sa akin ang saya sa piling niya. Ready, San? Na umuwi. Di ba sa makalawa na tayo uwi dahil gusto ni Daddy? Na manatili pa tayo rito ng ilang araw, Anya. Tiningnan pa niya ako na salubong ang kanyang kilay. Natawa ako ng mahina sa sinabi niya. Ang hina naman niya makagets. Sa bagay, puro kalibugan lang naman kasi ang nasa isip niya, kaya hindi niya nakuha ang ibig. Kung sabihin, naalala ko tuloy ang nangyari sa falls at perlas ng silangan. Sa sobrang pagod naming dalawa ay hindi namin namalayan na nakatulog na kami sa ilalim ng falls. Kung hindi pa kami nilamig pareho ay hindi pa kami maalimpungatan. Pag-uwi namin ng palasyo ay inapoy kami pareho ng lagnat. Nagtataka man ang mga tao sa palasyo kung bakit bigla kaming nagkasakit ay hindi kami nagsalita. Sinisi ko naman siya na kapag may nangyaring masama sa anak namin ay mananagot siya sa akin. Mabuti na lang at naging maayos din ako pagkalipas ng ilang araw. Siya ang nag-alaga sa akin kahit halos gumapang na siya dahil masama rin kasi ang kanyang pakiramdam. Bagay lang sa kanya iyon. Napakahilig kasi akala mo maubusan. Ito rin ang dahilan kung bakit 2 linggo na ay narito pa kami. Nadelay ang uwi namin. Dahil sa kanyang sobrang pagiging malibog. Ready na ako na, mahalin ka, medyo pautal na sabi ko. Mabilis din akong nag-iwas ang tingin nang bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at biglang natuod na lang sa aking tabi. Or really? Titama ba ako sa aking narinig, Charmel, na utal din? Niyang tanong. Nakita ko siyang nakatingin sa akin habang bumabaha sa kanyang mukha. Ang maraming emosyon. Napahawak ako sa aking dibdib nang makita kong pumula ang mga mata ni Uncle Vince. Naiiyak ba siya? Gaano ba niya ako kamahal upang maiyak siya sa aking pagtatapat? Sabi niya kaya niyang ibigay sa akin ang lahat. Gagawin niya ang lahat maging masaya lang kami. Kakalabanin ang lahat, maprotektahan lang ako. At mamahalin ng buong tapat hanggang kami ay humihinga. Tell me, baby. Hindi ako na naginip, hindi ba? Garalgal na ang boses niya at nagbabadya na ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tumango ako bilang tugon at sakakin agad ang aking labi. Hindi, Vince. Totoo ito. Mahal kita. Please alagaan mo ako. Natatakot. Ako. Napahikbi ako at sinapo ang aking mukha. Natatakot ako. Ito na ang umpisa ng lahat. Sana pangatawanan niya ang sinabi niya sa akin. Anak ng putakte. Finally. Yahoo! Malakas siyang nagsisigaw at nagtatalon. Tama ba na umamin ako? Shit! Parang bigla akong tinubuan ng hiya. Lalo na at napatingin pa sa amin ang ilang trabahante, maids at Royal Guard, na nakatayo lang sa malapit. Nakangiti silang nakatingin sa amin kahit hindi nila naintindihan ang sinisigaw ni Uncle Vince. Ay, baby. You make me happy. Binuhat ako ni Vince at niyakap. Inikot-ikot niya ako sa hangin habang walang tigil ang paghalik niya sa aking mga labi. Kasabay naman ito ang pagbuhos ng masaganang luha sa kanyang mga mata. God, Charmel. Hindi mo lang alam, labis mo akong pinasaya ngayong araw na. 2. Promise, baby. You won't regret loving me. Just as promised to you, I will.
Love you for the rest of Ezra life. Hawak ko ang kamay ni Charmel habang papunta kami ng building nila. Tinawagan ako ni Miss Jakisa para sa meeting ko ng araw na to. Pagka-uwi namin kahapon, inulan na ako ng schedule sa office. Gusto ko man magpahinga ng kahit 5 araw, hindi ko naman magawa dahil halos 3 weeks ang inilagi namin ni Charmel sa Turkey. Those days that we stayed there are so very memorable to us. Pinaranas ko sa kanya ang mag-love making sa kakahuyan in the middle of the night. Kahit pagkatapos noon ay halos isumpa niya ako dahil may isang ahas na gumapang sa ibabaw ng hita niya habang nagdudu kami. Mabuti na lang at hindi venomous ang ahas kaya naman naging kampante ako na hawakan nito at itsa ko. Saan? Sa haystack sa kwadra na gawa rin naming mag-love making. Enjoy na enjoy siya. Habang bumabaon siya sa mga dayami. Pero pagkatapos noon ay nagkaroon siya ng skin allergy. Sa akin ulit bagsak ang sisi kahit mas malakas pa ang ungol niya sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo ko nang tanungin ni Mommy kung saan nanggaling ang allergy ni Charmel. Ano bang nangyari kay Charmeline? Bakit ang dami niyang katikati sa katawan? Nag-aalalang tanong ni Mommy. Sinek niya ang braso at lig ni Charmel na nakahantad sa suot niyang damit. I don't know, Mom. Baka may nakain po siyang bawal sa kanya kaya po. Nangati, palusot ko sabay pisil sa kamay ni Charmel na hawak ko upang hindi siya madulas. Sa bagay, hindi naman siguro niya ipapahiya ang aming mga sarili. Magkatabi. Kasi kami sa upuan klito sa salas nang ipatawag kami ni Mommy para tikman ang chiffon cake na likha niya. Napairap lang si Charmel sa aking pagsisinungaling. Alam naman naming dalawa kung ano talaga ang totoong dahilan. Akala ko may ginawa ka na namang kabulastugan sa kanya, kaya nangangati ang balat niya. Nanlaki pareho ang mga mata namin ni Charmel. Namumulang nag-iwas siya ng kanyang mukha samantalang ako ay sinalungat ang sinabi ng aking ina. Mommy naman, kung ano-ano po sinasabi di iyo. Naku, Vincent. Hindi ko mapigilang mag-isip ng masama sa iyo dahil iyang daddy mo noon. Naaya ako magpaglalaro ng apoy sa dayami, ayon, kinabukasan kinati ako, napaubo ako sa sinabi ni Mommy. Charmel naman ay kinurot ako sa aking braso. Mukhang may pinagmanahan nga. Talaga ako. Sa taas ng burol na try din namin. Pero naudlot kami sa climax ng kinagat. Siya ng maraming langgam sa katawan. Katakot-takot na sermon ang inabot ko sa kanya. Habang hindi ko alam kung paano ko siya paaamuhin. Ang lakas pa naman ng tupak ni Charmel dahil naglilihi na siya. And lastly, sa bukid, sa gitna ng mga tanim ng iba't ibang kulay ng tulips. Doon kami sobrang nag-enjoy. Dahil bukod sa mabango ang simoy ng hangin gawa ng mga bulaklak. Safe pa dahil naglatag na ako ng blanket para sa kakaibang love making na aming gagawin. Anong hiningiti mo, Vince? Usisa ni Charmel nang makapasok na kami sa elevator. Natigil tuloy ako sa aking pagde-daydreaming dahil sa boses niya. Solo namin rito sa loob ng elevator. Ang sarap lang siguro mag-quickie. Wala. Kaming kasabay dahil malamang busy na sa kani-kanilang trabaho ang lahat ng empleyado. Nothing, baby girl, nakangiti kong saad sabay ipit sa sand at akong naninigas. Anak ng tipaklong. Quickie sa elevator. Parang gusto ko subukan. Well, some other time na. Lang siguro. This is not the good timing, may meeting ako at baka makalimutan ko na. Namang magsara ng zipper kapag nagkataon. Bakit ka nga nakangiti riyan? Anya na hinarap pa talaga ako. Nakalabi siya. At tila hindi niya gusto kung ano man ang naglalaro sa aking isipan. Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang iniisip ko? Hinawakan ko siya sa kanyang baywang at hinaplos siya roon. Naman, mukhang kalokohan na naman kasi kaya panay ang ngiti mo. Umirap siya at inalis ang kamay ko sa kanya. Napahalakhak ako ng malakas. Tama ka, ani ko sana ngunit sinarili ko na lang ang saloobin. Makakatikim na naman ako ng kurot kapag na-voice out ko.
Ito. Bumukas ang elevator nang nasa tamang floor na kami. Kumunot ang noo ko nang alisin ni Charmel ang pagkakahawak ko sa kamay niya paglabas namin ng elevator. Along kumunot ang ulo ko nang dumistansya siya sa akin habang binabaybay namin ang daan patungo sa office ng daddy niyang namayapa. Anak ng teting naman. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang relasyon namin. Ngunit siya, ayaw niya dahil ayaw niyang matsismis kami. I understand her. Pero kasi, gusto kong ipangalandakan sa lahat na siya ang babaeng pinakamamahal ko. Proud akong ipagsigawan ito sa lahat at wala akong pakialam kung ikahiyaman kami ng mga kamag-anak namin at itakwil sa kanilang pamilya. Hindi sila ang magbibigay ng kasiyahan sa buhay ko. Mabubuhay naman kami ni Charmel kahit hindi nila kami tanggapin. The healthcare. Nakaramdam ako ng panlalamig habang naglalakad kami papasok ng office ng daddy niya. Ganito talaga ang nadarama ko kapag nagpupunta ako rito. Pakiramdam ko. Nakamasid sa akin si Gabriel at pilit akong inuusig sa nagawa ko sa kanilang pamilya. Nakaramdam ako ng kilabot. Tumayo ang balahibo ko sa batok at nanlaki ang aking mga mata nang may dumaang nakaputi sa harapan namin ni Charmel. Napausal ako ng panalangin upang alisin sa aking imahinasyon ang aking nakita. Kinokonsenya na naman ako ni Gabriel. Di bale, sasabihin ko rin naman kay Charmel ang nagawa ko. Not this moment. Saka na. I hope she will forgive me when tell her what did. I cleared my throat and followed Charmel nang mawala na ang nadarama kong kilabot. Kailangan ko na yata pa-blessingan itong office niya para umalis na siya. Rito. Nauna na si Charmel na pumasok sa loob. Kaagad naman siyang binati ni Miss Jackisa nang nakangiti. Nang balingan ako ni Miss Jackisa ay masama na kaagad ang tingin ni Charmel sa akin. Parang binibigyan na niya ako ng warning look kahit wala pa namang ginagawa ang kawawang sekretarya. Good morning, sir, malambing na bati sa akin ni Jackisa. Lumapit siya sa akin at akma sanang kukunin ang attache case sa kamay ko nang harangin ito ni Charmel. Uncle Vince, saan po tayo magla-lunch mamaya? Parang gusto ko pong kumain ng steak na yon, malambing din ang boses niya na ani niya. Inayos niya ang suot kong necktie at pinanlakihan ako ng mga mata. Napangisi na lang ako sa ginawa ni Charmel. Parang gusto ko ang pagiging possessive niya sa akin. Pero medyo naawa ako sa itsura ni Miss Jackisa na halatang nadismaya dahil hindi ito nakalapit sa akin. Pero hindi na mahalaga iyon, hey baby. Girl is more important to me. Sanay na ako sa gababaeng katulad ni Miss Jackisa na nabibigo na makuha ang aking atensyon. Kasalanan ito ni Charmel. Masyado akong baliw sa kanya. Sa favorite resto mo, baby girl. Pero ang aga pa yata para isipin mo ang lunch. It's only 10 in the morning. Nakita ko ang pagtalikod ni Miss Jackisa. Dumiretso ito sa pantry at nagtimpla ng kape. Para diretso na tayo mamaya at hindi na mag-iisip pa ng menu. Kinindatan ako ni Charmel at natatawang tinungo na ang sofa at naupo. Alright, stick for lunch later. Pagsang-ayon ko. Naging smooth lang ang naging morning meeting ko. Naghalal lang kami ng mga bagong miyembro na upo sa board of directors. Kasama ko si Nadsai, Helion at Devin. Nasa iisang hilera kami at kasama namin ang aming kanya-kanyang sekretarya. Nasa tabi ko palagi si Miss Jackisa at napansin ko na sinasadya niyang ilapit ang sarili sa akin. May time pa na nahawakan ko ang boobs niya dahil bigla na lang siyang lumapit sa akin nang may abutin ako sa tapat niya. Imbis na ako ang humingi ng paumanhin, siya pa itong nagsorry dahil di ko naman daw sinasadya na mahawakan siya roon. Naku! Kung kaharap ko lang si Charmel ay baka binugahan na ako ng apoy ng baby girl. Mabuti na lang at wala namang napansin kaya binaliwala ko na lang. Kita na lang tayo mamaya sa bar, Vincent, ani Helion sa akin. Nasa tabi niya si Seri at Devin na hawak na rin ang kanilang attache case para umalis.
Pass na muna ako, kakauwi lang namin kahapon at may jetlag pa ako. Alright, maybe some other time. Yeh, Jude. Nakipag-fist bump ako sa kanya at tinapik naman ako ni Ehiat. Devin sa balikat ko bago sila nagpaalam at saka umalis na. Naiwan kami ni Miss Jackie Sarito sa loob ng meeting room. Ako na nag-iinat at siya na inaayos ang mga papeles na nagkalat sa ibabaw ng lamesa. Nagpa siya akong mauna na sa kanya dahil baka nainip na ang baby girl ko sa opisina. Miss Jackisa, I'll go ahead. Maiwan na muna kita rito. Yes, sir. Kaya ko na po to. Nagpa siya na akong tumayo para makaalis na rito. Pero nahinto ako nang magsalita ang babae. Sir, wait pigil niya sa akin. Natigil tuloy ako sa paghakbang at itong hinarap siya. Sir, magagalit ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mahal kita? Ha? Kunot noong reaksyon ko. Kahit di siya magsabi, alam ko naman na meron. Sir, matagal na kitang mahal. Sana po mapansin naman ninyo ako. Handa po. Kitang paligayahin at sisiguruhin ko sa inyo na masisiyahan kayo sa aking kandungan. Humakbang siya palapit sa akin at hinaplos ako sa aking dibdib. Napaatras naman ako at gulat sa kanyang nagawa. Sorry, I am not available anymore. Sa iba mo na ibaling ang nararamdaman mo. Miss Jackisa. Kahit maging pangalawa lang ako, okay lang sa akin. Lumapit muli siya sa akin, this time, ikinawit na niya ang mga braso niya sa batok ko. Lee will make you happy, Sir Vince. Umiti siya ng matamis sa akin at balak na akong hagkansa. Labi ko nang bigla kong kalasin ang mga braso niya sa batok ko sabay tulak sa kanya. Sorry, loyal ako sa babaeng mahal ko. Sa iba mo na lang ibaling ang pagmamahal mo. Don't you dare come near me next time. Hindi mo alam ang pwede kong magawa sa iyo kapag lumapit ka pa sa akin ng ganito. Galit kong sabi. Padabog na. Tinahak ko ang pinto at tinungo ang office. Pinakalma ko ang aking sarili nang makalayo roon. Alam ko naman na matagal na siyang may gusto sa akin. Pero di ko in-expect na magiging ganito siya kaprangka. At kaagresibo. Nakakainis. Mabuti na lang talaga hindi ko isinama si Charmel sa meeting room. Kung hindi, World War V na agad. Nakangiti na ako nang buksan ko ang pintuan mo pisina at kaagad na hinanap si Charmel. Pero wala akong nakitang Charmel sa loob na labis kong ipinagtataka. Where did she go? Busangot ako habang pabalik sa dating office ni Daddy na office na ni Uncle Vince ngayon. May subo akong hotdog habang pilit ko itong kinakatasan sa aking bibig. Malas, puro mantika lang ang nasipsip ko kaya wala akong nagawa kundi kumagat dito. At nguyain na lang ito sa aking bibig. Napasimangot ako nang mabasa ang pangalan ni Uncle Vince sa labas ng office ng daddy ko. Dahil siya ang nagbayad ng lahat ng utang ng family ko. Sa kanya na lahat ito. Nakapangalan. Nakapagtataka lang talaga na ang bilis niyang napalago ito kahit halos kakabawi pa lang nito sa pagkalugi. Well, magtataka pa ba ako? He has so many connections kaya hindi na rin nakapagtataka. Kumagat muli ako ng malaki sa hawak kong hotdog at inis na binuksan ang pintuan. Wala pa rin akong taong nadatnan doon. Kaya mas lalo akong nainis. Naiiyak na tinungo ko ang kwartong kanubnog ng office ni Daddy at doon ko ibubuhos ang lahat ng pinipigilan kong iyak. Naalala ko kasi ang nakita ko sa office niya at labis na naman akong nanggigigil. Akala ko ba iniiwasan niya si Miss Jackisa? Bakit hindi siya umiwas sa paglalandi nito? I saw her touch his chest. Pati nang isampay niya ang mga braso niya sa batok. Nito ay hindi nagreklamo si Uncle Vince. Kaya naman bago ko pa makita ang paghahalikan nila ay nagpa siya na akong umalis at dumiretso na lang kantin para kumain ng hotdog. Naiiyak ako kanina, pinigilan ko lang dahil ayoko naman na makita ako ng mga empleyado rito na tumatangis. Inaliw ko na lang ang sarili ko sa mga pagkain na gusto ng bibig ko. Sabi ng mommy ni Uncle Vince,
Kainin ko lang ang gusto ng aking bibig para hindi ako mahirapan sa paglilihi. Sabi niya, iyong mga masustansya ang kainin ko upang aging malusog ang aming baby. Napatingin ako sa hawak kong hotdog. Masustansya naman to ah. Pero masustansya iyong buhay dahil makatas. Naglaway ako sa aking naisip. Bigla ko tuloy na miss si Uncle Vince. Pero, bigla akong nainis nang maalala ko na galit pala ako sa kanya. Malamang nakaraos na silang dalawa at narating na ni Miss Jacquisa ang langit. Nakakabwisit. Parang gusto ko silang sugurin. Tatapyasin ko ang perlas ng silangan ni Miss Jacquisa at ipapalamon ito kay Uncle Vince para makontento siya. Tapos saka ko naman tatagpasin ang anaconda ni Uncle Vince at saka itatago ito sa bowl. Natampal ko ang aking noo sa aking naisip. Padabog na isinara ko ang pinto at mabilis na tinungo ang kama. Sumubsob ako sa unan at umiyak ng umiyak habang hawak ko pa rin ang kalahati ng hotdog na kinakain ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakasubsob sa kama bago ko namalayan ang pagbukas ng pintuan at pagpasok ng isang tao. Kinakabahan na lumingon ako rito at kaagad na nakita ko ang galit na mukha ni Uncle Vince. Pawis na pawis at hingal na hingal pa siya. Buwisit! Kakatapos lang ba nilang magjugjugan ni Miss Jacquisa? Nakailang round sila? 10, 20, 30. Sana hindi nalabasan ang lalaking ito. Punyeta, Charmel. Narito ka lang pala kung saan-saan pa ako naghanap. Galit. Nagalit na sigaw ni Uncle Vince sa akin. Pabalibag niyang sinarado ang pinto at mabigat ang hakbang na lumapit sa akin. Uminit ang ulo ko sa ginawa niya. Binato ko sa kanya ang hawak kong hotdog. At galit na bumangon sa kama. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nawala sa isip ko na dapat matakot ako sa kanya dahil kayang-kaya niya akong saktan kung gusto niya. Naalala ko bigla ang mga pananakit niya sa akin noon. Ngunit hindi umurong. Ang tapang ko dahil tinutupak yata talaga ako ngayong araw na to. What the reklamo niya nang mamantyahan ng sauce ng hotdog ang suot niya. Awang ang labi niya habang nakatitig sa ginawa ko. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mukha bago ko siya hinarap at gigil na nilapitan. Bakit? Nahanap mo naman ako, di ba? Ano pa bang pinuputok ng butsi mo? Akala mo tatakasan kita, matapang kong sabi habang nakatingala sa kanya. Pinilit kong singhutin sa katawan niya kung may nahalong katas ng malandi niyang sekretarya. Sa malas, wala akong maamoy. Mukhang nakapaghugas na ng mabuti ang buwisit na malibog na lalaking to. Malay ko ba kung nilalansi mo lang ako para makatakas ka sa akin? Galit. Din niyang sabi habang nakatingin ng masama sa akin. Nilalansi. And my God, Uncle. Buntis na ako lahat-lahat, umamin na ako, yan pa. Rin na sa utak. Hindi ko kayang alisin anto sa isip ko, baby girl. Kapag nawala ka sa paningin ko, nababaliw ka agad ako. Really? Tinaasan ko siya ng kilay. Nakalimutan mo nga agad ako dahil sa sekretarya mong linta kung makakakapit sa'yo, bulyaw ko sa kanya. Grebe. Ang tapang ko talaga ngayon. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya. Akala niya hindi ko nakita ang ginagawa nila. Pues, kitang-kita ko. Ano? Tapos ka na ba sa kanya kaya ka na narito? Lang posisyon ang ginawa niya. Kinain mo ba ang perlas ng silangan niya? Pinasubo mo ba yung tit mo? Ano na kailan kayo? Sabihin mo dahil tutumbasan ko. Gago ka. Sinampal ko siya sa magkabila niyang pisngi. Hindi pa ako nakontento ay sinapak ko siya sa kanyang dibdib. Nang makita kong di man lang siya natinag sa ginawa ko. Naisip kong tirahin ang itlog niya. Pero mabilis niya akong pinangko at agad hiniga sa kama. Pagkatapos ay umibabaw siya sa akin at hinalikan ako ng mariin sa labi. Gago ka. Bitiwan mo ako. Buwisit ka. Sinubukan ko siyang kalmutin pero naging mabilis ang kilos niya.
He pinned me on the bed. Pinagmumura ko siya habang malakas na umiiyak. Galit na galit ako kaya gusto kung saktan siya. Buwisit siya. Akala ko ako lang ang mahal niya. Nagpapalandi naman siya sa iba. Siguro di niya makalimutan kung gaano kagaling gumiling si Miss Jackie sa kaya. Hindi niya ito matanggihan. I heard him laughing. Napatingin ako sa kanya habang di mapuknat ang luha ko. Bakit ka tumatawa? Ano ba ang nakakatawa, banas na sabi. Pinilit kong kumawala sa pagkakadagan niya at sa mahigpit niyang hawak sa mga braso ko. Hindi ko naman magawa dahil malakas siya. Ang tindi mo pala magselos, baby girl. Ang sadista mo, tumawa ulit siya ng malakas na mas lalong ikinainit ng ulo ko. Hindi ako nagsiselos. Kiyahe. Hindi nga ba? Pinakawalan niya ang mga kamay ko. Umalis din siya sa pagkakadagan sa akin. Bumangon ako at balak ko sana siyang sampalin ng pigilan niya ako at hinila palapit sa katawan niya. Tama na, please, kalma na. Ang sakit kaya ng mga sampal mo sa akin. Ang liit mo, pero ang bigat ng palad mo. Hinaplos niya ang parteng na sampal ko. Nakonsensya naman ako dahil namumula nga ang magkabilaan niyang mukha. Wala ka namang dapat ipagselos. Kung ano man ang nakita mo, nagkakamali ka. Hindi kami naghalikan at mas, along hindi kami nagpaglalaro ng apoy. Ikaw lang ang mahal ko at mukhang nakalimutan mo yata ito.